kamay. Blessed po ba tayo dito? Amen. Amen? Parang nakasimangot kayo, parang hindi kayo blessed. Blessed po ba tayo dito? Amen? Amen. Amen. Magandang gabi po. Ako po si Brother Michael mula sa Christ Formation Center International from the Diocese of Caloocan. At ako po ay nakatira sa Malabon. So imagine ninyo paano po ako bumiyahe ng 3 oras mahigit mula Malabon hanggang dito ang traffic sa Metro Manila. Amen po. Amen. At nagpapasalamat po ako kay Brother Ding at naimbitahan po ako dito sa inyo pong community. At dati po nagpunta na po kami dito, hindi lang po ako kasama. Yung tatay ko po yung nag-talk. Kasi po may pasok po ako noon. Kaya ngayon po, inimbitahan ako ni Brother Ding para po magpahayag sa inyo kung gaano naging mabuti ang Diyos sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabuti pa ang Diyos? Amen. Pag po ba pinasasayaw ka ng Diyos, sasayaw ka? Amen. Amen. O pwede ba magsitayo tayong lahat? At sabay-sabay, samahan niyo ako at samahan niyo yung mga kabataan na sumayaw at magpuri sa Panginoon. Yung uso ngayon, yun yung sasayawin natin. Nagtitiktok, ayun, galing ni nanay, nakita ko na kagad. Magtitiktok lang tayo ng konti habang sumasamba sa Diyos, okay? Amen? Sige, music! Taas po natin ang ating mga kamay. Palakpak natin sa Panginoon. Mapapaulala, mapapaulala sa piling ko. Dong digi digi dong digi digi dong digi digi dong. Mahina. Digi digi dong digi digi dong digi digi ding dong. Dong digi digi ding dong digi digi ding dong digi digi ding dong. Dong digi digi ding dong digi. Parang walang energy. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Ng Diyos. Di kumukupas. Pas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka na malungkot. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Dong Lord. digi ding dong digi ding dong digi ding dong. Dong digi ding dong digi ding dong digi ding dong. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Saya, saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Saya, saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Come fill my world, come fill my world, come fill my life. Hawak-hawak! Come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand and walk with me. Oh, don't dig it off. Pakita kay Jesus. Energy! Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't ang buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapahinda, puso ko'y umaang. Ang mga paa ay sumasayaw sa tutuging makalangit. Bewang ko'y kumikipon, Parang hindi na makakembon. Mga kamay kumakawan,
kapatid, uupo ka lang. Hindi ka iidlip. Ayan, magsiupo po muna tayo panandali. At hayaan po ninyong himayin ko sa inyong gabi ang salitang faith. Pag sinabi po natin faith, ano po yung faith? Ano po yung faith? Pananampalataya. Pananampalataya. Lahat po ba tayo dito may pananampalataya? Amen po ba? Ngayon, nung kayo po yung nag-CLSS, sino po dito nag-CLSS last time? Kanina po sinishare ninyo. Taas po kamay, taas kamay. Yan, salamat po. Sino po dito nakapag-CLSS na? Yan, thank you, praise the Lord. Sa CLSS po, may tinatawag na growth. Wow. Alam po ninyo yung growth? Ano po ibig sabihin ng growth? Paglago. Ngayon, ang buhay natin, marami nagsabi na ang buhay daw natin ay parang paglago at parang naglalaro. Sino po dito naglaro ng Chinese garter? Kasi pag sinabi kong ML, hindi nyo kayo makakapagtaas eh. Kasi kung lola ka, tapos naglalaro ka ng ML, ang bangis mo. Sino po dito naglaro ng Chinese garter? Yan, yun, salamat. Di ba pag Chinese garter, una, dito pa lang. Tapos next level, tuhod. Next level, balakang. Tapos next level, dilikat, kilikili. Tapos next level, balik dito. Galing, alam na alam. Di ba? So, ibig sabihin, kada stages, may level. Sabihin nyo nga po, level. Level. Mas malakas, level. Level. Pag sinabi nating level, level 1, level 2, level 3, level 4, at susunod pa. Marami po nakapagsabi na ang buhay daw natin ay parang isang laro. Kasi bawat naglalaro, gusto niyang manalo. May naglaro po ba dito na gustong magpatalo? Wala. Pag po tayo naglaro, gusto niya pong manalo. O pakinggan po natin ha, wag po tayo magsa-cellphone, lalo na sa mga youth. Kasi po ako po yung 22 years old pa lamang. At ikwento ko sa inyo paano ako napunta dito sa charismatic na to sa age 22. Ngayon, ang pananampalataya natin, pag sinabing pananampalataya, may level ba yan? Meron, di ba? Kaya nga sa Pilipino, sikat na sikat ang Santo Niño. Di ba? Pagka Santo Niño, January, fiesta ng simbahan. Amen? Kaya marami nagsasabi na ang pananampalataya doon ng Katoliko pang bata lang kasi na-stuck sa Santo Niño. Ngayon po, hihimayin natin na pag sinabing faith, kailangan next level. Sabi nyo nga po, next level? Next level. Mas malakas next level? Next O, suruan kayo na action, baka kasi manigas yan eh. Baka magdasal kayo. Pag sinabi kong next level, tuturo nyo sa itaas. Okay? Sige nga po, practice next level. Hindi na sumagot, nagtaas na lang. Next level! Next level. Ayun, lively. Alam po ninyo yung paru-paro? Opo. Pag yung paru-paro, ayan, dati siyang caterpillar, English, Shara. Ngayon, dadaan siya sa proseso ng papasok siya sa cocoon. Tapos ilang araw siya doon. Bago siya lumabas, maging paru-paro. Yan po yung tinatawag nating mga nanay, mga tatay, mga kapatid na metamorphosis. Pag sinabing metamorphosis, it's a process of transformation. Sino po ba ditong gustong lumago? Taas kamay. Sino dito gustong i-claim lahat ng pangako sa kanya ng Panginoon? Taas dalawang kamay. Ayan, o baba po. Pag kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya, kailangan po intentional. Sabihin nyo nga po, intentional. Intentional. Mas malakas, intentional. Intentional. Hindi mo pwede gusto lang ng Panginoon. Kailangan gusto mo din. Minsan kaya hindi tayo lumalago, hindi tayo yumayaman kasi ayaw mo. Ayaw mo. Amen? At isa pa, merong may ayaw sa'yo, merong may ayaw na lumago ka. Sino yun? Ang kalaban sa Satanas. Ayaw niyang maging productive ka. Kaya tignan mo yung katabi mo. Baka yan, hinihili na. Rockabye baby, matulog ka. Huwag kang makinig at umidlip ka. Si Satanas po, ayaw niyang nagkakaroon tayo ng time sa pananalangin. Ayaw niyang magkaroon tayo ng opportunity matuto. Sapagkat pag ikaw ay natuto, magiging sagot ka sa panalangin ng iba. Ayaw niya nun. Ngayon, balik tayo dito. Anong connection nito? Pag sinabi po natin metamorphosis, next, it's a process of transformation.
Sa madaling sabi, yung hindi niya kayang gawin dati, kaya ba ng caterpillar lumipad? Yung dito, hindi pa sila sigurado. Yung dito, sigurado sila. Kaya po ba ng caterpillar lumipad? Hindi. Salamat naman po. So, ano pong ibig sabihin nun? Yung hindi niya kayang gawin dati, nagagawa niya na ngayon. Yun po yung tinatawag na transformation. Na-transform ka ng Panginoon o ng proseso. Ngayon, kung ang design ng tao, sabi sa Bible, you are God's powerful champion. Amen. Naniniwala kayo doon? Ikaw ang champion ng Diyos. Amen. At nakadesign ka tulad ng paru-paro para lumipad. Para i-spread yung wing. Hindi naman lilipad na literal, tapos mahahati yung katawan. Iba na yon. Okay? Yung lumipad, maging successful. Sabi nyo nga po, successful. Mas malakas, successful. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kung nakadesign ka para maging successful, para lumipad, bakit tayo nagsisettle for less? Meron po bang tinatawag na coincidence sa Panginoon? Brothers and sisters, sinabi ng Diyos na maging kontento ka, pero hindi sinabi ng Diyos na okay na yan. Magkaiba po yun. Pag sinabi ng Diyos maging kontento ka, pero hindi sinabi ng Diyos okay na yan. Okay na to. Sapat na yan. Hindi ho ganon. Yung kakontentuhan ay kapayapaan. Ang complacency ay lason sa community. Next. Tayo po ngayon, sino po dito nag-synodality? Umaten po ng synodality. May synodality po ba sa Diocese of Antipolo? Wala po, parang sa Caloocan lang. Yan yung panawagan po ng simbahan na tayo magkaroon ng synodality. Sama-samang naglalakbay. Amen? Dati po kasi, okay na ang simbahan, pumapasok ang tao. Okay na yon. Parang mini-maintain na lang natin kung ano yung nandiyan. Ngunit ngayon, tinatawagan po tayo ng Panginoon as one Holy Catholic Church na maging missionary church. Paulit-ulit po sa aming sinasabi ng aming Kardinal Ambo David na maging missionary. Ito po bang community ninyo? Nagbabahay-bahay po ba tayo? Kinakausap po ba natin yung iba nating mga kapatid? O sapat na ikaw lang yung umaaten? Kailangan po maintindihan natin na pag sinabing transformation tulad ng ating simbahan, from maintenance church, dati wala namang BEC. Dati walang charismatic. Nagsimula ang charismatic 1982, PCP2. Pero ngayon, unti-unting nasa proseso ng pagmimisyon. Proceed. Ano pong ibig sabihin nun? Kayo po ang dami ninyo. May pinuntahan ako ng last Wednesday, kikin sila nga tala, sasampu sila. So, ibig sabihin po, growing kayo. Sabihin nyo nga po, growing. Mas malakas, growing. Ibig sabihin, dumadami kayo sa numbers. Amen? Pero physical structures lang yan. Ang tanong ko po sa inyo, may growing ba sa puso? May growing ba? Baka mamaya, konting ulan lang, di ka na umaten. Sumakit na yung likuran mo, di ka na umaten. Nag-away lang kayo ng asawa mo, hindi ka na umaten. Alam po ninyo, yung Coke, nakakita na po kayo ng Coke sa bote. Amen. Pag yung Coke mismo, inalog mo, tas binuksan, ano mangyayari? Sisirit. Sasabog. Di lang sisirit, sasabog. Di ba? Tatalsik. Pag yung mineral water, pinalog mo, tapos binuksan, walang mangyayari. Ganda. Kasi yung loob yung pinag-uusapan. Ganda damit, ha? Hindi pinag-uusapan yung shake. Ano pinag-uusapan? Like this? Kung ano yung loob. Kaya sa gabi ito, palalaguin natin kung ano yung pananampalataya niyo sa loob. Ready ka na ba? Next level! O, di nakalimutan na. Kala ko ba ready na? Kala ko gusto nyo matuto. Next level! Next level! Ayan. Ngayon, sa gabi pong ito, hindi usapang totoo. Hindi usapang authenticity o genuine. Sapagkat wala namang aamin dito na peke yung pananampalataya niya. Lahat tayo aamin, totoo ang ating pananampalataya. Amen? Kalabitin mo yung tabi mo kung totoong nakadilat yan, baka lumilipad na. Ayan. Ano po ang usapan dito? Usapan po ito ng paglago. Nung tinanggap po natin si Jesus bilang personal Lord and Savior,
sa ating binyag, nagkaroon po ng salvation. Sabihin nyo nga po, salvation. Next na yan. Wala na yan. Ayan. Wala na yan. Sige po, next. Yan. Next pa. Ayan. Next pa. So, nung tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nagkaroon po ng salvation. Pero, hindi lang dapat doon mahihinto ang ating pagkatuto. Sapagkat sa moment din na yon, dapat nagsisimula yung tinatawag na spiritual growth. May paglago sa pananampalataya. Hanggat nandito ka pa, ang ganda na sinabi ni sister, hanggat buhay ka pa, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya huwag kang pumikit. Baka nagpa-practice ka na sa pagkamatay. Huwag naman. May St. Peter plan po akong inaalok. Baka gusto ninyo. Hindi, biro lang po. So, ano pong ibig sabihin nun? Brothers and sisters, hindi sukatan ng paglago ang hindi lang kung ano yung natanggap mo. Marami tayong natatanggap sa buhay. Amen? May mga problema, may mga letseng asawa, matigas na ulo ng mga anak. Amen? Pero, ang sukatan po ng paglago ay kung paano ka tumutugon sa natanggap mo. Brothers and sisters, pag sinabi po nating growth, ito po yung salitang nagiging kawangis at kahalintulad tayo ni Jesus. Marami sa simbahan, dami nilang ministry. May lector na sila, tapos choir pa, tapos sacristan pa, tapos ang dami, CWA, lahat pinasukan. Wala namang masama doon. Pero ang tanong ko po sa inyo, mas nagiging kamukha at kahalintulad ka ba ni Jesus sa ginagawa mo? Sino po dito yung more than 8 years, sabi ni brother? Simula dito yung 8 years na. Simula nung tinatag yung yan. Salamat po sa mga founding elders. Less than, nasa 5 years na. Sino dito yung 5 years na nandito? Wala, puro. Sino po dito yung 2 years? Yung salamat po. Yung 1 year pa lang. Yung wala pang 1 taon, taas kamay. Yon. Yung iba siguro na hindi nagtaas, sulpot lang sila. Parang kabuti. De, biro lang po. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, habang tayo tumatagal sa charismatic, dati natin tayo sa El Shaddai. Ngayon, nagkaroon tayo ng sariling gawain, community. Ibig sabihin ba nun, habang tayo tumatagal, mas nagiging kawangis ba tayo ni Jesus? Lalo sa ating kapwa. Lalo sa mga panahon na hindi pabor sa'yo. Lalo sa mga panahon na sinusubok yung pasensya mo. Mas nagiging kamukha ka ba ni Jesus? Sa kaaway mo, sa pamilya mo, paano ka magiging kamukha ni Jesus? Lagi ka nakasimangot. Dami na ngang kulubot sa mukha, nakasimangot pa. Dadami talaga. Amen? Ano pong ibig sabihin nun? Kapag lumalago tayo, nagbabago ang ating buhay. Amen? Amen? Amen. Pag lumago ka dito sa charismatic, sa mga wala pa pong 1 taon, pag lumago ka dito, magbabago buhay mo. At pag nagbago buhay mo, hindi lang yung spiritual, mag-i-improve din lahat. Unang-una, pera. I swear, nag-i-improve po. Pangalawa, pananaw. Ayun ang unang babaguhin ng Diyos, pag-iisip. At doon po papasok yung salitang sense of purpose and meaning. Sabi po ng philosophy, meron pong tinatawag na telos. Sabihin nyo nga po, telos. Mas malakas, telos. Ayun po yung tinatawag na, andyan ba yun? Yung telos? Wala. Yun po yung tinatawag na purpose. Purpose. Ano bang purpose mo? Ano bang direction mo? Bakit mo ginagawa yan? Ba't po kayo nakaupo dyan? Ba't po kayo nakikinig sa akin? Ba't po kayo ma-attend dito? Ba't ka nasa Panginoon? Anong purpose mo? Ba't ka kumakanta? Ba't ka tumutugtog? Anong purpose mo? Ba't nyo binubuo yung ganitong gawain? Ba't kayo gumagastos at nag-aaksaya ng oras? Sabado. Amen? Sa panahon ngayon, makinig kayo. Bakit nagkakaroon ng anxiety? Ba't nagkakaroon ng depression? Nawawala yung purpose. Kaya maraming mga tao at kabataan na hindi nila nakikita ano bang meaning ng buhay nila. Ikaw, ano bang meaning ng buhay mo? Alam po ninyo yung salitang kahulugan. Sino po yung nakakalam ng salitang kahulugan? Taas kamay. Kina-check ko lang. Yan. Salamat yung mga doon. Gising pa. Dito, tulog na sila. Sino po nakakalam ng salitang kahulugan? Taas kamay. Pag sinabi po natin kahulugan,
Ito po ay nagmula sa salitang hulog. Hulog. Ibig sabihin, yung kahulugan ng ating buhay kung saan tayo nahuhulog. Saan ka ba nahuhulog? Sa mga ngiti niya. Hindi yun, iba yun. Mali! Ano yung madalas mong ginagawa? Ano yung pag-iisip mo? Paano ka makiusap sa kapwa mo? Lagi ka bang nahuhulog sa pera? Sabi po ni Aristotle, yan, pasok tayo ng konting philosophy. Sabi ni Aristotle na every being has a purpose. At yung purpose na yon, yung makamtan yung pinakamataas na kabutihan. Sino gustong magkaroon ng mabuting buhay? Yan, yung iba siguro ayaw. Yan, salamat lahat pala. Ibig sabihin, kung gusto mo na magkaroon ng mabuting buhay, yan daw yung purpose ng buhay mo, magkaroon ng mabuti. Wala naman sigurong sinilang na nangarap maging holdupper, nangarap maging karnaper. Diba? Alam po ninyo, may natutunan ako. Sa amin po kasi dahil sa Caloocan, nabalitaan po ba ninyo yung Move It rider na sinaksak ng ice pick? Opo. Ma-ice pick ko po kayo pag hindi po kayo nakinig. Ice pick Jesus. Okay po? So, makinig po tayo. Amen po ba? Amen. Ano po yun? So, ano po yung growth? Pag sinabi po natin growth, is not an every obstacles and struggle that you are facing. Hindi sa mga pagsubok na nararanasan mo. Kundi pag sinabing growth, paano ka mag-respond sa pagsubok? Paano mo ina-apply yung natutunan mo? Are you following? Are you following? Amen. Hindi sa mga kung anong level ng buhay mo. Paano mo ina-apply yung natutunan mo? Yun ang growth. For example, sa kabataan, na kumakanta sila ng mga worship song. Pero pagdating naman nila sa school, nambubuli sila. Nangungopya sila. Nagpo-procrastinate sila. Bukas sa Monday, may pasok. Wala pala dahil SONA. May pasok po ba sa Antipolo? Meron. Meron. Sa amin, wala. Quezon lang. Biro lang po. Sa Monday, may pasok. Sigurado may assignment. Sunday na ng gabi gawin. Bago matulog, bigla natin gawin yung assignment para nagmamadali tayo. O kaya sa school na lang. Yun po ba ang isang mabuting Kristiyano? Mamaya, pag-uwi ninyo, siguro iba sa inyo makikita niyo yung asawa niyo nag-iinom. Sabado walang pasok eh. O kaya yung hugasan, tambak. Yung anak mo nakahilata, taas paa, nagsa-cellphone. Paano mo sila sasabihan? Paano mo sila kakausapin? Brothers and sisters, sa palagay ninyo, sino po dito nasaktan? Taas kamay. Nakasakit, taas kamay. Sino po dito may kasalanan? Taas dalawang kamay. Salamat, salamat. Praise the Lord. Humble tayo. Sa Panginoon, makinig po kayo, Church of Christ. Sa Panginoon, hindi importante kung anong sitwasyon ng buhay mo. Iniwan ka, nasaktan ka, nanloko ka, niloko mo, sinaktan mo. Hindi importante sa Diyos yon. Ang importante sa Diyos, paano ka mag-react sa sitwasyon. Ano kung sinaktan ka, anong ginawa mo? Ano kung niloko ka, anong ginawa mo? Doon tayo na-i-stuck. Di ba nga? Pag hindi makamove on, anong kinakanta ng mga kabataan? Hindi na makalaya. Kaya hindi tayo makalaya. Kasi hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Doon po nagsisimula yung salitang growth. Pag may pagsubok na, paano ka tumugon? Madaling sabihin, gusto kong sumunod. Kasi relax kayo eh. Nakaupo kayo dyan eh. Malamang sasagot nyo sa akin, gusto nyo sumunod. Paano pag hindi na po kayo relax? Paano pag may challenge na? Susunod ka pa ba? Paano kung hindi sinagot ng Diyos yung panalangin mo? Paano kung hindi pinagaling yung pinagdadasal mo? Susunod ka pa? That is growth. Are you following? Next level. Next level. Next level. Brothers and sisters, there is more than just believing. Hindi lang sapat yung naniniwala at sumasampalataya ka. Kundi, dapat po, lahat ng ating nararamdaman, lahat ng ating nararanasan, ay itinatawid natin patungo sa Diyos. Amen? Masarap makipagdebate. Meron ho kami yan, mga kabataan na yan, tinetrain ko sila, sa uso po sa amin yan, nanghaharang, nagpapakilala, Diyos Ina, kung sino mang mga Diyos nila. Masarap makipagdebate. Pero, naitawid mo ba kay Jesus yung kausap mo?
Masarap makipagtalo, pero naitawid mo ba yung kausap mo kay Jesus? Masarap manalo sa mga pagsubok, pero ginamit mo ba yung pamamaraan ni Jesus? Amen? 3 punto po ang iiwan ko po sa inyo sa gabi na ito. Unang punto, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, Kapatid, magsisimula pa lang, magsisimula pa lang. umiidlip ka na. Umiiblip ka na. Ayan. Una, bago tayo pumungo sa una, kailangan po ninyong maintindihan na hindi sapat yung religious. Kailangan may relasyon. Wala namang masama sa religion. Pero kung yung religion mo, hindi na nakakapagpalago ng relasyon mo sa Diyos, may something na. Amen? In God's time, mangyayari ang lahat. Kung hindi pumabor sa iyo ang panahon, di ba, may kanta, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Ano next? Huwag may Ganyan. Ano yung kurso? Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok. sintonado. Biro lamang po. Palakpakan po ninyo ang Panginoong Diyos na buhay. Brothers and sisters, kayong mga nanay, naiwasan po ba ninyo yung pagtanda? Hindi. Hindi. Yung una, di ba? May sexy. Haba ng hair. Habang 30, 40, nandiyan na. Lumalawlaw na. Napapanot na si tatay. Huwag niyo tingnan yung mga nasa likod. Hindi po sila panot. Mataas lang po yung hairline nila. Okay? Nabumuputi na yung buhok. Hindi po naiwasan yon. Amen? Growing old is mandatory. Growing up is optional. Growing old is mandatory, pero growing up is optional. Kaya may mga Kristiyano na isip bata. Napaka-sensitive. Napaka-immature. Mature na ang pangangatawan, pang 12 years old ang isip. At ito po yung pag-uusapan natin. Paano tayo mag-grow sa faith? Alam nyo sa akin, paano? Paano? Mas malakas, paano? Paano? Unang punto. Get to know Jesus Christ. Know Jesus Christ. Next slide. Asa na yun? Meron ba yung first point? Sabihin nyo nga po, know Jesus Christ. No, Jesus. Mas malakas, know Jesus Christ. Gusto nyo po bang makilala ang Panginoon ng mas malalim? Amen. Amen? Yun po yung goal natin eh. Kaya po meron tayong formation. Kinikilala mo, pinalalalim mo ang iyong pananampalataya. After ng formation, ito po yung tinatawag na intentional formation. Pag kinikilala mo ang Diyos, ito po yung tumutukoy sa paano ka ba mag-isip, anong pumapasok sa isip mo. Basahin po natin sa ikalawang Pedro, chapter 1 verse 3. Everybody, children, read! Tinatanggap natin sa pamilitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na tuturo sa atin upang tayo mamuhay sa Panginoon. Kaya sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya'y tumawag sa atin sa pagpapakilala. Sinong tinanggap si Jesus? Taas kamay. Tinatanggap si Jesus bilang personal Lord and Savior. Yan. Pag tinanggap mo si Jesus bilang personal Lord and Savior, ito'y tumutukoy sa salitang tinanggap. Kung tinatanggap mo si Jesus, tinanggap mo na lahat ng pangangailangan mo. Tinanggap mo na lahat ng mga dapat na para sa iyo. Amen? Bakit kumukulang? Bakit parang hindi ko dama? Bakit parang hindi ko danas? Sapagkat dalawang bagay. Ano pong hamon sa atin dyan? Basahin natin. Pamamagitan ng kapangyarihan niya sa lahat ng bagay, magtuturo sa atin upang mamuhay na makadiyos. Sabihin niyo nga po, mamuhay na makadiyos. Mamuhay na makadiyos. Mas malakas, mamuhay na makadiyos. Mamuhay na makadiyos. Pag sinabing mamuhay na makadiyos, ito po yung tumutukoy sa ano bang nasa Bible. Paano natin may a-apply kung ano yung nasa Bible sa panahon ngayon? Hindi ka pa pwedeng sino taas dito, gusto niyo mamuhay na makadiyos, di ba? Hindi pa pwedeng na mamuhay ka na makadiyos na hindi ka naman makatao. Amen? May mga kasalubong ka lang, nakasimangot ka na. May makakaaway ka na, di ba sa atin? Gusto natin mamuhay na makadiyos. Pero pag kordero ng Diyos, ang bait-bait natin, di ba? Kordero, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Anong sinasagot nyo? Peace, peace. Para tayong mga pusa. Tapos luluhod. Tapos katawan ni Kristo, amen.
Tapos, humayo kayo, lalabas na. Paglabas na, sangge. Tititigan, matagal na ako dito. Baka wala pa si Father, nandito na ako. Yun ba ang pamumuhay na maka-Diyos? Kayo pong mga nanay, dinadala po ba ninyo ang anak ninyo sa Diyos? Amen. Nasaan? Nasa bahay. O, hindi dinala. Ang asawa ninyo, nasaan? Salamat po, salamat. Yung iba? Kapatid, o alam niyo na kung anong krus ninyo. Salamat po. Ibig sabihin, pag tayo namumuhay ng maka-Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin para ituro ang lahat ng bagay. Ang misyon ni Jesus dito, bago siya ipako sa krus, magturo. Amen? Amen? Ano po bang, eto makinig po kayo ha, ano po bang goal ni Jesus Christ? Ba't siya pinadala sa lupa? Sige, wala kayo, ito. Perang po ako ha. Yan. Anong goal ni Jesus Christ? Bakit siya pinadala sa lupa? Ligtas. Para iligtas sa kasalanan. Paano? Mamagitan ng kanyang buhay. Magmigda ng kanyang buhay. Nanay po ba kayo, Nay? Kung kayo po ba, papadala po ba ninyo yung mga anak ninyo sa ibang lugar para mamatay? Payag po kayo? Hindi. Ibig sabihin, hindi mission ni Jesus mamatay sa krus. No. It's a big no. Anong mission ni Jesus? Ituro ang kalooban ng Diyos, ang kingdom of God. Lucas chapter 4, lalaya ang mga bihag, lalaya ang mga bihag ng kasalanan, kakain ang mga nagugutom, ang mga bulang makakakita, ang mga lumpo makakalakad. Itinuro niya ang katotohanan. Kaya nga anong sabi niya? Ako, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pero, sabi niyo nga po, pero, nanindigan kasi siya eh. May mga bashers siya. Yung bashers siya nakaupo sa gobyerno. Kaya nung nanindigan siya, pinapatay siya. Alam niyo ba siya namatay? Kasi nanindigan siya. Kaya ang pamumuhay ng maka-Diyos may paninindigan. Tulad ng pamumuhay ni Jesus. Ito po ba, salamat po, praise the Lord. Ito po ba ang pinakamagandang imahe ng Diyos? No, hindi amen. Kahoy lang to eh. Sinasamba po ba natin to? Hindi. Hindi. Malinaw dapat sa atin yon. Sinasamba po ba natin to? Hindi. Hindi. Kahoy lang to. Hindi ito ang pinakamagandang imahe ng Diyos. Ang pinakamagandang imahe ng Diyos, ikaw. Pero naging pangit kasi hindi mo pinili yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Next slide. Ano pong sabi? Next. Alam po ninyo to? Nakita niyo sa elementary? Go, grow, glow. Anong ibig sabihin nun? Kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain. Pag ikaw ay kulang sa potassium, anong kakainin mo? Pag mataas ang dugo, ang sugar mo, anong iinumin mo? Serpentina. Kayo talaga, parang di mo yung mga nanay dyan. Sino ko dito may diabetes? Taas ka nga. Yun, nagsaserpentina siguro si nanay minsan. Ibig sabihin, kung alam mo kung ano yung kulang sa'yo, yun ang kakainin mo. Amen? The problem is, alam po ba natin kung ano yung kulang sa atin? Bakit hindi tayo makagrow? Bakit hindi tayo makapag-next level? Alam po ba natin saan tayo bumabagsak? Tulad nito, kung alam mo kung ano yung kulang sa'yo, yun yung kakainin mo. Amen? Amen po ba? Ano pong ibig sabihin nun? Sabi po dito, binasa natin kanina, balik natin sa 2 Pedro chapter 3. By His divine power. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos makapangyarihan, pwede ka mag-grow hanggat gusto mo. Amen? Sabi nga ni San Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. The problem is, if you know Jesus, or if you want to know Jesus, or kulang ka pa sa pagkilala sa Panginoon, feed on His Word. Kumain ka ng mga salita ng Diyos. O baka may literal dito, kagatin yung Bible.
Walang ganun ha? Sana walang ganun. Kumagat bigla ng Bible. Sabi kasi ni Brother Michael, Brother Ding, feed on His Word. Kinagat ko yung Bible. Ang pinapunto ko po, basahin mo yung Bible. May Bible po ba kayo sa bahay? Amen. Sino nagbabasa? Gagamba. Ipis. Ipis. Alam ko na, binabasa niyo yung Bible every February. Bakit? Bible Sunday. May gano'n. Thy word is... Araw-araw. Amen? Amen po ba? Kung alam mong kulang ka at gusto mong makilala si Jesus, magbasa ka ng salita niya. Magbasa ka ng tungkol sa Kanya. Hindi mo pwedeng kilala mo ang Diyos without proper reference. Kung wala kang reference tungkol sa Kanya, paano mo makikilalang siya yon? Paano mo makikilala na ang Diyos kumikilos sa buhay mo? Eh, hindi mo nga siya kilala. Di ba pag panahon po ninyo, wala pang messenger para makarating yung mensahe mo sa mahal mo sa buhay sa ibang bansa o sa malayo? Anong ginagawa ninyo? Sula. Sumusulat. Paano pag mali yung address? Wala. Back to center. Babalik. Di makakarating. Amen. Paano kung mali yung pagkakilala sa Diyos? Kahit anong dasal ninyo, hindi pakikinggan. Wrong number, wrong entry. Amen. Kaya kung gusto nyong makilala ang Diyos, huwag nyong ikulong ang Diyos. Ang Diyos kasi ganito, ang Diyos kasi ganyan. Hindi ka naman ba nagbabasa ng Bible? Amen? Tanging ang Bible ang daan natin para tayo mag-grow. Amen? Amen po ba? Kaya ang tanong po sa atin ngayon, anong pinapakain mo sa sarili mo? Chismis. Uy, alam mo ba, yung anak ni ganito? Uy, Mars, alam mo ba? Di ako magtataka. Sa ministry, merong chismis ministry. Kunwaring prayer meeting. Mars, alam mo ba, pagdasal natin yung anak ni ganito? Bakit na siya ipagdadasal? Kasi, ganito yung nangyari sa kanya. Tapos alam mo ba, ganito, ganyan. Chismis ministry. Hindi lang naman sa community, sa simbahan din. Pag may nawawala, pag merong hindi umaaten, pag may naglalaylo, unang-unang chismis, nawala dahil sa pera. Nakalimutan itanong yung sarili. Ano pong ibig kong sabihin? Ano pong pinapakain niyo sa sarili niyo? Masusustansyang pagkain ba? Salita ba ng Diyos? Anong pinapapasok ninyo sa mga tenga po ninyo, mga nanay at mga tatay? Brothers and sisters, marami kang alam sa salita ng Diyos, pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang salita ng Diyos, the Word of God, is not informational. It's transformational. Hanggat mas marami kang alam sa salita ng Diyos, dapat mas nag-transform ka. Hindi mo pwedeng marami kang alam. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan eh. May turo sa amin sa CFCI. Ba't ganyan ka? Kung alam mo. Amen. Ang salita ng Diyos, hindi lang puro impormasyon. Hindi lang pinapapasok lang ng pinapapasok sa utak. Nagbabago ito ng buhay. Amen. Next. Ang tunay na kagalakan, sabi po sa philosophy, ang tunay na kagalakan ay may connection kung ano yung pinupurso mo. Kalabitin mo yung katabi mo, baka pinupurso niya ng matulog. Malapit na yan, lamig kasi dito sa Kanay. Sa Rizal, lamig pala dito. Sa amin kasi mausok eh. Ang tunay daw na kagalakan ay kung ano yung hinahabol ng buhay mo. Kung hinahabol mo, maging top 1, tapos top 2 ka lang, magiging masaya ka ba? Hindi. Hindi. Kung hinahabol mo maraming pera, ang kita mo lang, mababa lang sa isang linggo, magiging masaya ka ba? Hindi rin. Ibig sabihin, kung ano pong hinahabol mo, doon ka mas magiging masaya. Kaya ano pong pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko po dito, kung hinahabol natin ng Diyos at nagiging mulat tayo, mas nagiging appreciative tayo sa buhay, makikita natin yung tunay na kagalakan. At isang punto pa, kung gusto mong lumalim sa pananampalataya at mag-next level. Next level! Next level. Next level! Next level. Next. Sana nandyan. Do not prioritize your schedule. Schedule your priorities. Walang salitang, wala akong time. 24 hours binigay sa'yo ng Diyos sa isang araw, wala kang time. Ikaw ang gumagawa ng oras mo.
Mga kabataan, may activities, may PETA. Bakit Saturday mo gagawin? Saturday yung prayer meeting. Pwede mo namang gawin sa Friday ng gabi. Sunday ng umaga, tanghali. Mga nanay, alam niya naman pong 6:45 ang start, ba't 6:30 ka palang magluluto? Maghuhugas ng pinggan. Bakit 6:30? 6:40 ka palang lalabas ng bahay ninyo. Mga tatay, 6 na araw na nga ang binibigay ng Diyos sa inyo. Bakit sa araw ng Sabado ka pa magtatrabaho? Alam mo, may prayer meeting kayo. Walang salitang walang time. Ang tamang salita, hindi mo ginagawa o binibigyan ng oras. Ang oras ay karugtong ng salitang priorities. Sabi, kung ano daw yung pina-priority mo, siya yung binibigyan mo ng oras, ng halaga. Amen? Kaya kung pina-priority natin ng Panginoon, bigyan natin ng oras. Merong salitang non-negotiable. Sabihin nyo nga po, non-negotiable. Kahit may swimming, kahit may groupings, kahit ano pa yan, basta may gawain, non-negotiable. Hindi pwedeng umabsent. Hindi pa pwedeng mag-excuse kasi sa Panginoon. Meron po ako isang disciple. Wow, disciple. Pangalan niya po ay Cloud Cyril. Isang matalinong bata. Laging with honors. Inoferan po siya ng Lasal. Alam niyo Lasal? Magandang paaralan po yun. Para mag-aral. Kaso, ang pagpunta nila sa Lasal, every Saturday. Sacred day po namin ang Saturday, Sunday. Bawal pag sinabing sacred day, banal para sa community namin ng Saturday, Sunday. Nandun ang apostol, nandun ang corporal works of mercy, nagpapakain, feeding program, so forth and so on. Kung ikaw, bibigyan ng opportunity mag-aral sa Lasal every Saturday, kukunin mo? Binalik niya po. Hindi niya tinanggap. Bakit hindi niya tinanggap? Kasi alam niya na mas higit pa doon ang kayang ibigay ng Diyos kung uunahin ko siya. Huwag tayo maging sigurista. Kung gusto mong makilala ang Panginoon, sumugal ka. At lagi mong tatandaan na mas higit pa doon ang kayang ibigay ng Diyos kung uunahin mo siya. Matthew chapter 6 verse 33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kaya walang na-add kasi hindi ka nagsisik ye first. Anong dalawang utos sa pinakamahalaga? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip. Ano yung pangalawang utos? Kapwa. Ano ulit yung una? Diyos, tungkol sa? Pangalawa, tungkol sa? Ano ulit yung una? Tungkol sa? Pangalawa, tungkol sa? Ano ulit yung una? Tungkol sa? Pangalawa? Sino una? Kapwa? Baka pag pinagbawalan ka ng asawa mo, hindi mo siya maisama dito. Baka pag na-inlove, hindi na nakinig. Maraming ganun sa ministry. Nung na-inlove, nung kinilig, hindi nakinig. Huwag kayong magtinginan. Kayo talaga, parang nagkakakilala na tayo dito. Sino daw una? Diyos. At pag sinabing unahin ng Diyos, buong pag-iisip. Mag-isip ka. Kalabitin mo katabi mo, kapatid. Bago ka umidlip, mag-isip ka muna. Ayan. Brothers and sisters, do not make your spiritual growth secondary. Make it paramount. Kung gusto mo mag-grow sa Panginoon, umunlad ang buhay mo, gawin mo siyang pinakatuktok ng buhay mo. Huwag second option. Ang problema kasi sa atin, nung okay tayo, nung mga kadalagahan ninyo, siguro hindi na kayo na-attend dito. Sabi nyo, corny, ang ingay-ingay. Ganun din naman kami. Ingay-ingay ng charismatic. Pero, sabi nyo nga po, pag meron tayong mahal sa buhay, 50-50 sa ospital, nagigipit kasi paparating na si Maring Judith. Judith na ng bayaran ng tubig, Judith na ng bayaran ng kuryente. Naglalakad pa tayo paluhod. Nagdorosaryo pa tayo araw-araw. Nagsisimba tayo every Friday sa Quiapo. Wednesday sa Baclaran. Kasi may 50-50 sa ospital. Pero pag walang 50-50 sa ospital, relax ka lang. Ba't tayo ganun? Hanggat walang pagsubok, hanggat walang nangyayari.
hindi tayo lumalapit sa Diyos ng totoo. Kaya sa mga pinagaling ng Diyos dito ka na mamamatay. Amen. Amen? Ayaw niyo mamatay? Baka ngayon, 200 years old ka na, lahat ng mga kumare mo, nandoon na sa abo. Ikaw, Lord, di mo ba ako kukunin? Sabi mo kasi, nung nagsalita si Brother Mick, ayaw mo mamatay eh. Lahat tayong mamatay, amen? Kaya nga di ba merong salitang, I have decided to follow Jesus. No turning back. Kahit iwan ka pa ng asawa mo, no turning back. Kahit chismis ka pa ng kapitbahay mo, no turning back. Amen? Pangalawang punto, hold promise activated. Para lang tayo naglalaro. Sabi nyo nga po, promise activated. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa mga nakakasirang pagnanasa ng sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Himay-himayin ko, medyo mabilis. Sa paraang ito, binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. Pinanghahawakan niyo po ba ang pangako ng Diyos? Amen. Bakit ka nag-worry? Bakit ka nagda-doubt? Bakit ka natatakot kung alam mo palang may pangako ang Diyos? Bakit naman ako babiyahe dito? Taas-taas ng diesel, 88 na sa Metro Manila, buti pa sa inyo 80 lang. Tapos maintenance pa ng sasakyan. Pakakainin ko pa yun mamaya mga youth na yan. Bakit ako mag-worry? May pasok pa. May misa pa kami bukas ng 5 a.m. Bakit ako mag-worry? Alam ko naman, nasagot ako ng Diyos. Basta utos ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Basta utos ng Diyos, pera ng Diyos. Amen? Ikaw kasi, kaya wala kang pera, puro ka kasi worry. Puro ka doubt. Puro ka doubt. Sa mga nanay, mga tatay, nung naubos yung oras sa pagtatrabaho, masaya kayo? Naging successful ba ang buhay ninyo? May puro kasi doubt. Pag dumarating ang mga pagsubok, puro takot. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Di ba ganyan? Kaya naman kayo nag-asawa kasi pinangawakan niyo yung pangako ng Diyos. Amen? Pinangawakan niyo yung pangako ng mahal niyo. Di ba? Anong sabi sa mga nanay, mga tatay? Nung nagliligawan pa lang kayo, bigyan mo ko ng konting effects. Yan, asa yung cellphone? Walang mahihirapan ako sa effects. Sabi nung nagliligawan pa lang, sabi, ang sumpa ko sa iyo'y asahan, ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. Nung nagliligawan, nung 1 year na sa hirap at ginhawa, nung 2 years na grabe ang saya, nung 5 years na nagkakapagsubok na, nung 10 years na letse ka talaga sa buhay ko. Mamatay ka na lang. Di ba pinanghawakan niyo yung pangako? Panindigan niyo yan. Ganon din sana tayo sa Diyos. Pag ikaw nangako sa Diyos, manindigan ka. Kaya si Jesus nanindigan. Amen? Next. Bakit tayo maninindigan? Balik. Upang makaiwas. Sabi nyo nga pa makaiwas. Sino dito gusto ng peace of mind? Peace of mind. Kapayapaan sa isip. Magpatawad ka. Sabi ng Lord, magpatawad. Amen? Kaya wala kang peace of mind kasi ayaw mong patawad. Kala po ba natin pag nagpapakatawad tayo para sa mga taong nagkasala sa atin? Hindi! Kaya natin kailangan magpatawad kasi para sa ating sarili. Imagine mo, kung niloko ka man ng asawa mo, pinagpalit ka, pag nakikita mo sila, nang gigilaiti ka. Pero sila masayang masaya. Sila natutulog ng mahimbing. Ikaw hindi makatulog sa gabi sa kaiisip. Ang peace of mind. Pangalawa, magpatawad, ipagkatiwala. Sabi nyo nga po ipagkatiwala. O mas magandang salita, surrender. Sabi nyo nga po surrender. Pag isinuko mo sa Diyos lahat,
Huwag mo nang i-monitor. Parang kang supervisor eh. Lord, sinusugo ko sa iyo asawa ko. Teka, nasa na ba siya? Nasa na siya? Lord, sinusugo ko sa iyo yung anak ko. Ano nangyari sa anak ko? Huwag mong i-monitor. Hayaan mo siya. Let go and let God. Amen. Ito, para daw makaiwas tayo sa mga nakakasirang pagnanasa sa libutan. Kung ayaw mo masira ang utak mo, ang kapayapaan mo, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Anong sabi niya? Be still and know that I am God. Hindi naman tayo still. Pabago-bago tayo. Sabi sa Santiago, ang taong pabago-bago ang isip, walang tatamasaing pangako ng Diyos. Amen. Ito, next. Alam niyo to? Cheque. Pwede ko ba yung pambili sa tindahan? Hindi. Pambayad sa McDo? Hindi. May nakasulat dyan. 500,000 pesos only. Uy, laki. O kaya 100 billion only. Flood control para ng halaga. Walang halaga. Amen? Pero pag hawak-hawak natin, pinanghahawakan natin. Sapagkat hindi pa siya magkakaroon ng halaga kung hindi mo pa siya dinadala sa bangko. Nung inisyuhan ka ng cheque, naniniwala at pinanghahawakan mo na pag dinala mo ito sa bangko, magiging cash. Ulitin ko. Nung inisyuhan ka ng cheque, pinanghahawakan mo na pag dinala mo ito sa bangko, magiging cash. Partida, papel lang yan. Walang halaga. Ganon din ang pangako ng Diyos. Nung pinangakuan ka ng Diyos, panghawakan mo at pagdating ng araw, makikita mo. Amen? Kung alam mo lamang kung sino siya. Wala namang halaga yan eh. Magkakaroon lang yan ng halaga pag pumunta ka na kung saan siya galing. Kung BPI yung cheque, saan ka pupunta? BPI, wag ka pumunta sa BDO. Kung BDO yung cheque, saan ka pupunta? BDO. Magiging may halaga lang yan kung pupunta ka kung saan siya galing. Ikaw, saan ka ba galing? Next. Ano pong sabi ito? Bilisan lang natin ng konti. Yan. Okay. Pangalawang punto. Importante po na maghintay tayo sa pangako ng Diyos. Mahirap maghintay sa wala. Yung para bang, nag-chat ka pero delivered, walang reply. Nag-text ka, hindi nag-reply. Hindi naman kasi ito sukatan na mag-reply. Ang tanong dito, are you patient enough? Pinanghawakan mo ba? Hindi yung habang naglalakbay ka sa buhay, nakakalimutan mo ang pangako, nagiging mainipin ka. Sabi sa cheque, July 27, makukuha yung cheque. Gusto mo July 25, makuha mo na. Ano nangyari? Di nawala. Patient ka ba? Kaya ka nagiging pasyente kasi wala kang patient. Masyado nating minamadali ang buhay. Hindi naman sinabi ng Diyos na magiging madali ang buhay. Amen? Amen? Naging madali po ba buhay ninyo? Hindi. Kahit hindi naman kami. Hindi naman nagiging madali ang buhay. Kaya nga po kailangan natin ng endurance, determination. Brothers and sisters, it's a choice. But a determined decision. Pag sinabing pinili ko, oo, susunod ako, binubuhat ko ang responsibilidad sa hirap at sa ginhawa, sa up and down. Huwag ka lang maging tagasunod pag may blessing. Huwag ka lang maging tagahanga pag ang sarap ng buhay. Maging tagasunod ka sa pagbubuhat ng krus. Hindi yung literal na maghirap ka, kundi yung krus ng buhay mo. Ano yun? Ano ba yung hindi? Ano ba yung kay bigat-bigat kaya hindi ka makalago? Minsan kaya hindi ka makalipad kasi mayroon ka pang hindi binibitawan. Minsan kaya hindi ka makapasok sa airport kasi sobra yung bagahe mo. Paano ka makakatawid papunta sa buhay na walang hanggan? Ang dami mong bitbit. Amen? Next. Last po. Testing, pagsubok.
Ibig sabihin, pag po tayo dumaranas ng pagsubok, kasama yan sa ating pinili. Huwag naman tayo matakot. Huwag naman tayo mapagod. Huwag tayo mawala ng gana. Sapagkat sinabi ng Panginoon, if the right time, I, the Lord, will make it happen. God is faithful to His promise. At pag dinis ka ng Lord, makinig po kayo. Sabi sa Exodus chapter 34, pagka sinumpa ka ng Diyos dahil hindi ka tumalikod sa kasalanan mo, hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salinlahi. Pero kapag sumunod ka sa Diyos at nagkaroon ka ng divine sacrifice, hanggang sa apo mo sa kuko, matatamasa yung buhay na galing sa Diyos. Pointer number 3. Review muna tayo. Ano yung pointer number 1? Get to know Jesus. Sabi nyo nga po, know Jesus. Pangalawa, promise activated. Pangalawa ulit, ano yung una? Know Jesus. Pangalawa, promise activated. Pangatlo, upgrade or add stats. Pag naglalaro tayo, kailangan, di ba, yung mga kapatintero, yung mga block 1, 2, 3, may mga ano pa dito, may mga nakahubad pa ng tsinelas, tapos yung tsinelas nandito dito, tapos nakahubad ng damit, kala mo may mga armoring, may mga upgrade. Ano pong ibig sabihin nito? Sa madaling salita, sabihin nyo nga po, effort. Effort. Mas malakas, effort. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 to 8. Nakalagay po ba dyan? Wala. Sige. Sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 to 8, nasusulat po doon na kailangan magdagdag ka sa pananampalataya mo. Pwede bang i-search mo ako ng ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 to 8? Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 to 8. Meron ba, Cloud? Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 to 8. Sabi po kasi doon, hindi mo kailangan ng supplement kung wala kang deficiency. Ayan, salamat. Pwede pala yun. Chapter 1, verse 5 to 8. Okay. Yun. Salamat sa internet. Okay. Yun. Yan. O, basa po tayo, everybody. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang inyong kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. Sa inyong pagmamalasakit sa kapatid ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo, hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan lahat. Pansinin nyo, dugtong-dugtong. Kasi next level eh. Amen? Next level! Salamat sa mga next level pa. Next level! Ano pong ibig kong sabihin? Balik tayo sa PowerPoint. Ibig sabihin, idagdag mo. Kung alam mo kung ano pagkukulang mo, alam mo kung ano idadagdag mo. Kung mainitin ulo mo, ano idadagdag mo? Patience. Kung bungangera, palengkera, at kung ano-ano lumalabas sa bibig mo, anong idadagdag mo? Pagpipigil. Kung malisyoso ka, anong idadagdag mo? Benefit of the doubt. Kung kulang ka sa pananampalataya, ano idadagdag mo? Pananampalataya. Amen? Hindi po natin kailangan ng supplement. Sino dito may ano tawag doon? Yung iniinom every day? Maintenance. Yun, maintenance. Sino dito may maintenance? Taas kamay. Yun, salamat sa mga buhay pang may maintenance. Praise the Lord. Hindi ka naman magme-maintenance ng losartan kung hindi mataas dugo mo. Amen? Ano pong pinupunto ko? Maglosartan tayong lahat? Hindi. Hindi ka iinom ng supplement kung wala kang deficiency. Ang atin pong supplement, ang salita ng Diyos. Ang kalalabasan, pananampalataya. When you put yourself in Jesus Christ, it will automatically make out an outcome. Pag nilagay mong yung sarili at sinuko mo sa Diyos, magkakaroon ito ng napakagandang outcome. Bandang huli, if your decision is not aligned to God, you will not experience transformation. Kung ang mga desisyon natin ay hindi align, matalino ka nga,
Malakas ka nga. Kung hindi ka naman align sa kalooban ng Diyos, wala pa rin outcome yan. Sapagkat sabi sa Zacarias chapter 4 verse 6, it's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa lakas mo, hindi sa kapangyarihan mo, kundi sa Espiritu. Gusto niyo mag-overflowing blessing? Gusto niyo mag-overflow? Amen. Gusto niyo mag-overflow? Kailangan align. Kung ang timba hindi naka-align sa alulod, kahit umulan pa yan ng napakalakas, mapupuno. Hindi. Hindi kasi nakatapat. Amen? Ikaw, nakatapat ka ba sa Diyos? Kaya hindi makamtan ng blessing. Kasi hindi nakatapat, hindi nagtatapat, at ayaw tumapat. Isa pa, bakit hindi mapupuno yung timba? Tanong sa akin, bakit? Butas. Sino dito may pananampalatayang butas? Going in, going out. Uso sa simbahan eh. Pag mahal na araw, puno. Pag simbang gabi, simbang tabi. Tama. Pero pagdating ng ordinary time, nawawala na sila. Hindi na sila makita. Kailangan po tayo ay align para magkaroon ng outcome. At ang character natin or attitude, kailangan sumusunod sa ating pag-expand ng ating mga natututunan. Brothers and sisters, maybe this time, hindi mo pa nakikita dahil lagi kang nakatingin sa ibang tao. Pero I want to tell you na may nakikita ang Diyos na hindi nakikita sa iyo ng ibang tao. Hindi ka tinawag ng Diyos at tinitignan sa iyong kasalanan. Binigyan ka niya ng pangalan sapagkat mahalaga ka. Hindi kanya tinawag na alipin, tinawag